Kriminal. Imagine nyo yun. Hindi yung binitawan salita. Binitawan na salita. Grabe. Ibig sabihin, kasama siya sa pagbabalik ng mga dilawan. Kakatapos pa lang ng 2022 national election, kung may plano man tumakbo or anything, kung sila ay nasa alyansa ng Marcos Duterte, susuportahan natin. Gaya na sinabi ng isang viewers nyo dyan, nagkakampi-kampi. So, ako bilang vlogger, kung ano yung sinuportahan ko ng 2022 hanggang matapos na yun. Kasi doon nagsimula pipili ka ng isang kandidato, dapat meron kang reason sa pagpili. Lagi ko sinasabi yan, di ba? Kung sino yung pipiliin mong vice presidente, yun yung napili mo. Hindi lang yun yung gusto ng mga tao, ng mga kasama mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-research, di ba? So kung ano yung pinili mo, pinag-aralan mo at pinag-isipan yun. At kung sino man yung napili kong suportahan, yun ay Alyansang Marcos Duterte, yun ay susuportahan ko. At kung siya, Speaker Romualdez ay kasama ng alyansang ito, ay susuportahan natin. So mensahe ko lang kay Speaker, trabaho po ng maayos, makatulong, kita naman natin tumutulong siya, pero kung siya ay hindi mapapasama sa Alyansang Marcos Duterte, tingin ko naman marami naman din susuporta kay Speaker Martin Romualdez. At syempre pinsan niya ng pinsan ng Pangulo yan, Pangulong Bongbong Marcos. Tama. So kung siya ay nasa alyansa ng Marcos Duterte, suportahan ko. Hindi ko nilalahat, hindi ko sinasabing susuportahan mo, hindi ko sinasabing susuportahan mo, hindi ko sinasabing wag mo suportahan, hindi ko sinasabing wag mo suportahan. So para sa akin lang 'yun, no? Kasi yung sinuportahan ko ng 2022 is yung Alyansang Marcos Duterte. At hanggang sa susunod at sa mga susunod na laban, yan ang nakikita ko talagang maglalaban sa ating mga Pilipino para sa ikaunlad ng ating bayan. So para naman sa mga makabayang black, gaya ng mainit na issue doon sa confidential fund, yung ginagamit nilang pambatikos kay VP Sara Duterte. Napakalaking tulong na nagawa ng confidential fund. Aminin natin at hindi, napakalaki ng pagbabago pagdating sa bilang ng mga nagrarally. Lagi kayo nakakakita ng mga nagrarally, di ba? Noong nakaraang linggo, nagrally yung mga jeepney drivers. Ilan na lang yung mga estudyante na nandoon. Ibig sabihin, nabawasan na. Nabawasan na yung mga miyembro, yung mga nare-recruit. So dahil yan sa confidential fund, nababawasan yung pagdami ng mga estudyante na napapariwara or naliligaw ng landas. So apektado yan, pati yung makabayan, monoblock. Monoblock? Kabayan mo lang. So yun, alam naman natin nung panahon ni Pangulong Digong, halos ma-abolish na yan, mawala na sa Kongreso yan. So wala na. Kung may nabobola man yung mga yan, iilan na lang. Kagaya nung nakaraan na merong press conference yata yung grupo nila ka Eric, di ba? So halos talagang dinurog at kasama din yan sa intelligence fund, yung tinatawag na na NTF-ELCAC. Kasama din yan sa pagsugpo at paglaban sa komunismong grupo na nanggugulo sa ating bansa. So para sa mga kababayan natin, panawagan ko sa mga makabayan monoblock. Tama na pagiging plastic, no? So sana wag nilang gawing issue sa mga Duterte yung ICC. Walang natatakot sa ICC, pero mismo ang Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi na hindi dapat manghimasok ang ICC rito. Nagtataka lang ako bakit ng mga kapwa vloggers natin na sumisigaw ng Marcos Duterte nung nakarang kampanyahan ay nagko-content, no? Nagpapakalat ng maling impormasyon na papasukin ng ICC, samantalang Pangulong Bongbong Marcos liwanag na sinabi, kamakailan lang to na hindi dapat manghimasok ang dayuhan dito kasi gumagana yung justice system natin tinatawag. So wag nilang gawing issue yan, yung mga confidential fund. Sinabi na nga ni VP Sara, di ba, kung yan lang ang pagbabasihan ninyo ng pagiging pagmamahal ko sa bayan, alisin nyo yan. Hindi malaking kawalan yan. Yung issue kasi ng politics sa Pilipinas, masyadong maaga umatake kapag malakas yung kalaban. Ibig sabihin, alam naman natin na ang pinalitan na administrasyon ni PBBM ay Duterte. So
So hanggang ngayon, napakadami. Imagine nyo, 32 million ang nagtiwala dyan kay VP Sara Duterte para maging VP or Vice Presidente ng Pilipinas. At kung paghihiwa-hiwalayin natin yung alyansa na yan, yung 32 million na yan, sigurado ako may makikinabang. Iisa lang, mga dilawan. Tungkol naman sir sa usap-usapan na impeachment kaya VP Sara Duterte, meron ka bang reaction o opinion doon? Yun ang nakakalungkot, may mga kumakalat na balita na may mga members daw ng Congress na nagsusulong. At mismong si Pangulong Bongbong Marcos na tanong diyan sa press con, no, na sabi nga niya dapat ay hindi magkaroon ng ganyan. So ibig sabihin, meron talagang niluluto. So pag sinabi natin impeachment kasi nanggagaling yan sa Congress. So kaya nagkakakulay dahil nagkaroon nga ng mainit na usapin nung kay Gloria Macapagal-Arroyo, no, kay FGMA, nung siya ay alisin sa kanyang pwesto sa Congress. So ang pinag-aanuhan na, ang pinag-iisipan na ay maaga nga ang pamumulitika sa bansa. Dahil nga pag Congress, pag dinaan yung impeachment sa Congress, ngayon nga lang ako nakadinig ng Vice Presidente impeach eh. So napapaisip tayo mga kababayan, lalo na yung mga sumusuporta kay VP Sara Duterte, bakit ginagawa itong issue ng impeachment na to. Napakaliwanag ng isasagot po natin. Maagang demolisyon para sa isang kandidato na napipisil ng mga Pilipino na maging presidente sa susunod na 2028 election. So paano kung sakali parang first time ito mangyayari? Oo, first time mangyayari. First time. At ang nakakalungkot dito, ang mga nagagamit nito mga ng mga impeachment na to, itong mga nakasama nating vloggers na mga sumisigaw ng Marcos Duterte ng kampanya. Nakakalungkot, bakit? Kasi minahal nila si Inday Sara na akala ko totoo. Diba? Dahil napakalaki nun, sasalubungin ng supporters ng Mindanao at sasalubong sa Norte. Nagtagpo-tagpo doon sa center, sa NCR. So talagang grabe yung naging unity ng Marcos Duterte noon. Ano nga yung sigaw noon? Pag sinabi kong Sara? O pag sinabi kong Sara, sabihin nyo Bongbong. Oo. Pero ngayon, iba na. ano na yung sigaw, pre? Pag sinabi daw Sara, sabihin daw impeachment. Ano na? Ikaw, Idol Rex, may tanong ka ba? Nakakalungkot yung impeachment na yan. Idol, At hindi yan, hindi yan, alam mo, ang usok hindi magkakaroon kung walang apoy. Tandaan nyo yan. Kaya lang, siguro testing water ng mga gustong sumira sa mga Duterte, hindi nila maloko yung taong bayan. Maloloko nila ang iilan, pero hindi ang karamihan at hindi ang kalahatan. So, ang dami. Alam mo itong mga tao na to na nag-i-enjoy dito sa Dolomite Beach, ipakita nyo. Lahat yan, no? yan o. Ay natutuwa Makikita. dahil napagawa ito ng mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan mga kababayan. Yan ang Gusto ba nila inano. na survey tayo? Yan. Balik ba? Ikaw, Yan. ano ka ba? Magkaka-survey ka ba ulit?